Isang mayamang politiko may mamahaling regalo kay Kim Chiu. Ang balita, ang presyo daw ay mas malaki pa sa talent fee ng dalaga. Kim, umiwas sa biruan patungkol kay Gerald Anderson? Hindi ako nanghihinayang. Kim Chiu, may hugot sa past relationship kay Sian Lim. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, magandang araw sa inyo. Andito na naman tayo para pag-usapan ang mga maiinit na balita at chika patungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino, pati na rin sa kanilang kilig tambalang Kim Pao. Sino ba ang hindi kikiligin sa dalawang ito, diba? Pero teka, bago tayo malunod sa kilig, unahin muna natin ang mga usap-usapan sa paligid nga ni Kim Chiu na talaga namang pinag-uusapan ngayon online. Ang una nating chika, patungkol sa di umano'y mayamang manliligaw ni Kim. Grabe mga ka-trenders, ayon sa balitang kumakalat sa social media, nagpadala raw ang manliligaw na ito ng mamahaling regalo kay Kim. Ang usap-usapan, mas mahal pa raw ito kesa sa talent fee ng dalaga. Aba, ibang level. Ang mga regalo raw na ito ay luxury items at hindi basta-basta ha. Pero ang nakakabilib dito, tinanggihan daw di umano ni Kim Chiu ang nasabing regalo. Ano nga kaya ang dahilan? Mukhang hindi nga tumatanggap ang aktres ng mga mamahaling bagay mula sa kahit sino kung wala silang malinaw na relasyon o kung kaya naman ay galing ito sa kanyang fans. Ang daming humanga sa kanya dahil dito. Sino nga bang hindi mapapabilib sa ganoong prinsipyo, di ba? Dagdag pa sa usap-usapan, sinasabing ang manliligaw na ito ay isang kilalang politiko mula sa kanilang probinsya. Ang pamilya raw ng nasabing politiko ay bilang prominenteng angkan sa lugar nila. Aba, kahit na may impluwensya at kayamanan ang isang tao, mukhang hindi ito sapat para mahulog nga ang loob ni Kim. Sa halip, pinatunayan niya na hindi siya nagbabago kahit pa maraming sumusubok makuha ang kanyang atensyon. Pero ito na mga ka-trenders, hindi lang daw isa kundi dalawa ang masugid na manliligaw ni Kim pagkatapos na naging hiwalayan nila ni Sian Lim. Ngunit kahit na nga may dalawang nag-attempt na naligawan siya, hindi nga raw pumasa ang mga ito sa standards ng aktres. At sa kabilangan ng lahat ng ito, napabalita naman na si Paolo Avellino na ngayon ang nagpapasaya sa puso ni Kim. Aba, mukhang match made in heaven ang dalawa. Kaya madami ang nag-cheer at nagro-root para sa kanilang relasyon hanggang sa ngayon. Bukod dito, marami rin na nakapansin na consistent si Kim sa kanyang ugali pagdating nga sa pagtanggap ng regalo. Kung magbibigay man ang isang tao ng mamahaling bagay sa kanya, sisiguraduhin mong may label na ang relasyon nila. Isang perfect example nito ay ang ₱1,000,000 bike na regalo ni Paolo sa kanya. Tinanggap niya nga iyon dahil ayon sa mga chika, may relasyon na sila nito noong mga panahong binili nila ang nasabing pink na bike. At kung tatanungin mo ang netizens, halos lahat sila ay nag-a-agree na hindi kailanman masisilaw si Kim ng mga mamahaling bagay. Ang sabi pa nga nila, kaya niyang bilhin ang kahit anong magustuhan niya para sa sarili niya. May mga pagkakataon pa nga na mas siya pa ang nagbibigay sa mga taong nasa paligid niya. Hindi naman ito nakakagulat dahil kilala nga si Kim sa pagiging generous at thoughtful sa kanyang pamilya, kaibigan at mga fans. Kaya naman mas lalong tumitibay ang respeto at paghanga ng mga tao kay Kim. Sa dami na nagkaka-interes sa kanya, mas pinakita niya na higit pa sa material na bagay ang mahalaga sa kanya. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Nitong mga nakaraang araw, naging mainit na usap-usapan sa social media ang mga bunot moments at pang-aasar sa It's Showtime, lalo na kay Kim Chiu. Aba, mukhang araw-araw yata may bagong pakulo ang mga co-hosts niya na talagang ikinakikilig at ikinaaaliw ng mga manonood. Heto't i-recap natin ang mga nakakatuwang eksena. Unang ganap nga ay ito, habang nasa isang segment ng programa, biglang napansin ni Vong Navarro ang suot na hikaw ni Kim.
Medyo malaki nga ito kaya hirit ni Vong, wala naman tayong tawag ng tanghalan ngayon pero bakit may dala kang gong? Syempre, hindi nagpahuli ang iba pang co-host kaya nina Jong Hilario at Bella Padilla na agad sumabay sa biruan. Habang umiinit ang asaran, biglang nagsalita si Jong. Sabi niya, "Uy, wag niyo asarin yan, baka may magalit." Sumingit pa si Vong at sinabing, "Ay oo nga, baka nanonood ngayon." Ayun na nga, kitang-kita sa mukha ni Kim ang pamumula o pagbablush habang umingiti ng pilit. Naku mga ka-chenders, halatang kinilig ang aktres sa biroan nila. Pati mga live audience ay napareact at sumabay sa tawanan. Syempre, hindi nakaligtas ito sa mga mapanuring mata ng netizens. Mukhang si Paolo Avellino nga daw ang tinutukoy sa birong ito. Ito rin ang pinaniniwalaan ng maraming netizens online. Sunod naman na eksena, may bagong biroan na naman sa It's Showtime at si Kim Chiu pa rin ang nasa hot seat. Sa pagkakataong ito, napunta ang usapan kay Chi Filomeno na isa sa mga hurado sa isang segment ng nasabing programa. Habang pinapakilala kasi si Chi, biglang sumingit sina Jong at Vong at binanggit ang tungkol sa Moto Club kung saan kabilang ang mga malalapit na tao kina Kim at Chi. Ang juicy part, may binanggit pa sila tungkol sa best friend daw na konektado sa dalawa. Kaya naman nagtatalo ngayon ang mga netizens kung si Gerald Anderson ba o si Paolo Avellino ang tinutukoy nila. Kung matatandaan, ex-boyfriend ni Kim si Gerald habang si Paolo naman ang kanyang current boyfriend. Dagdag pa dito, si Jay Cuenca naman na boyfriend naman ni Chi Filomeno ay best friend ni na Gerald Anderson at Paolo Avellino. Ang twist, may nakapansin na tila daw nairita si Kim sa biruan sa pagkakataong ito, lalo na nang mapunta nga ang usapan sa nasabing best friend daw di umano ng lalaki na konektado kay Chi Filomeno. Mukhang si Gerald Anderson ang tinutukoy nila sa biruan na iyon. At dahil nga pareho na silang may kanya-kanyang karelasyon, ay napansin na hindi komportabling aktres sa naturang biruan. Syempre, naintindihan naman ng karamihan ang reaksyon ni Kim. Tulad nga ng sabi ng netizens, respeto na lang sa kanilang karelasyon ngayon. Pero hindi pa dyan natatapos ang kwento. Isang pang trending moment ang nangyari nang pinakanta nga ng mga co-host ng It's Showtime, sina Kim Chiu at Darren Espanto. Bago pa sila magsimula, napagtripan ng mga host na pakantahin nga si Kim ng kanta ng AGs na Sayang na Sayang. Agad namang tumanggi si Kim at sinabing masyado itong mataas para sa kanya. Pero ang pinaka-shocking ay ang sinabi niya pagkatapos. Sabi niya nga ay, ayokong kantahin yan kasi hindi naman ako nang hinayang. At yun na nga, biglang nag-init ang studio sa kantyawan at niremind nga ng mga co-host si Kim na naka-live nga sila noong araw na yon. Halata sa mukha ng aktres ang pagkabigla at dali-daling nag-sorry. Pero syempre, hindi na napigilan ng netizens ang pagre-react. Ayon sa kanila, mukhang ang ex ni Kim na si Sian Lim ang pinatatamaan nito. Marami ang natuwa at nagkomento na tila totally move on na si Kim sa kanyang past relationship sa nasabing aktor. Hindi naman kasi masama, 'di ba, na wala kang panghihinayang lalo na kung maayos naman ang naging closure nyo. Sa kabila ng lahat, kitang-kita sa mga eksenang ito kung gaano nga kasaya, kakulit at minsan ay kakilig din ang biruan sa It's Showtime. Sabi nga ng mga netizens, pag wala nga daw si Vice Ganda at Ann Curtis, talagang marami ang bunot moment kay Kim Chiu dahil nga malakas ngang taas ng engagement pag si Kim Chiu ang binibiro ng mga co-host nila. Pero bawat biruan, makikita rin kung gaano nga ka-genuine si Kim bilang tao at hindi lang bilang artista. Kasi kitang-kita mo naman kung paano siya mag-react, 'di ba, kapag inaasar siya kay Paolo Avellino at kapag inaasar naman siya sa iba. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit patuloy siyang minamahal ng fans at ng mga viewers ng nasabing programa. Kayo mga ka-chenders, ano sa tingin nyo? Dapat ba kayong idagdag o reaksyon sa mga ganap na ito? Share nyo naman yan sa comment section. And there you have it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-subscribe, mag-comment at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits sa susunod na video. Paalam!